ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan, ikatlong bahagi na ng discussion. Kasama natin si Dr. Ray Salinal Jr., kasama niyo pa rin Cheska San Diego Bobadilla. Okay, Doc, sabi mo, kanina ang nakakapansin minsan or mas madalas, yung manikurista mo, may sugat ka pala, yung iyong hairdresser, kasi pag ayos niya nung anit mo, ay parang sugat-sugat yung anit mo, ma'am, sir, di ba? So sila yung nakakapansin. Ang normal na sugat ba, Doc, mabilis lang dapat talagang maghihilom? Dapat mabilis talaga maghilom yan, okay? Pero kasi marami tayong mga factors na dapat i-consider. O kunyari nahiwa ka, nagluluto ka. Well, nahiwa depende ka. sa depth ng hiwa. Okay. Okay? So kung mababaw lang yung mabilis. Pero kung medyo malalim at tinamaan na yung fascia mo or yung muscle mo, hindi biro yun, baka kailangan mo isuture yan. Kung mababaw lang, ngayon ding araw na to or bukas, dapat close na siya. Yes. Hindi naman ganun kabilis na bukas close na. Okay. Okay? Kasi hintayin natin syempre yung parang remodeling ng skin natin, 'di ba? Yung parang tayong ahas din po minsan eh. Pero dapat rin po hindi na tayo. siya nagdudugo-dugo. Ayan. Ang Okay. normal reaction kasi ng katawan natin po, pag meron po tayong nag-scratch, may sugat po talaga tayo, or tayo may mga bigla pong traumatic accident po, tatakbo yung ating pong white blood cell. Yung white blood cell po natin, tatakbo yan para doon, kung saan yung may gera. May gera po yan dyan. Okay? Yung platelet, pupunta dyan para mag-ampat yung pagdurugo. Okay? Tapos with the actions ng mga bradykinin, mga ganun, chemotactic factors, mga ganyan, mga tipo, magko-contract yun. Dapat yung mag-contract para mag-close. Yung mga ganun tipo po. So maraming mga interplay sa loob ng katawan po natin. Nakasalalay yan sa ating pong nutrisyon, sa ating pong resistensya, sa immune system po natin, yung kung gaano siya ka-alerto pag may mga ganyang klaseng no? Pero kinakailangan kasi dumaan yan sa normal na, may normal proseso, di ba? Yung inflammation, yung rubor, calor, yung tumor, di ba meron ganun function, yung mga ganun Una muna, mamumula yan. May mga stages. Mga stages, mamumula siya, yung mga ganun tipo, mamamaga, yung mga ganun tipo, tapos remodeling, yung mga ganun tipo. Yan, mga ganun. Tapos, wag lang papasukan ng impeksyon. Ayan. Diyan papasok po yung matagal paggaling. Okay. Lalagnatin yung pasyente. Okay, kasi may impeksyon na pala. Okay. Yung mga ganyan. So, iba naman yon. Iba naman yung medyo anemic ka. Kulang ka sa yung mga natin pasyente, mga cancer patients natin, anemic patients po natin, medyo mabagal ang healing. Okay, kasi nga kailangan ng sustansya ng dugo natin para mabilis yung healing. Okay. Nutrition. No, diyan papasok kailangan mga vitamin C ka, marami ka mga for collagen formation, yung mga tipo. So, maraming factors tayong kino-consider sa paggaling ng sugat. Oo. Sirkulasyon. Dapat maganda ang sirkulasyon mo. Otherwise kasi kung may impediment, meron pong nagbabara-bara, ganun, meron na pong matigas na yung daloy ng dugo, may nakabara dyan,
kaunting nutrition lang pupunta doon. Mhm. So, marami ko consider. So, number 1, depende sa lalim ng sugat, depende sa laki ng sugat, depende sa tao, yung tao mismo na may dala nun. Okay? Maganda pa sirkulasyon nito, maganda pa blood sugar nito, yung maganda. Paglilinis. Yun. Paano ba dapat nililinis? Nililinisan ba ng pasyente? Kasi baka mamaya, hindi niya pala nililinisan, hindi niya pinapalitan yung gasa. Yung mga tipo. So, okay. nakadikit lang doon yung dead cells, yung mga knock-knock, 'di ba? So, yung mga simpleng sugat, halimbawa, nagasgas ka or nahiwaan, okay lang yon na hugasan ng running water? Kailangan pa bang sabulin? Dapat talaga, any kind of wound, yung mga ganyan, mga sugat, running water talaga, dapat talaga, kailangan bigyan antitetanus, importante rin yun. Depende kung anong sugat sa'yo, ng yero, pako, yung mga tipo, di ba? Meron ako isang pasyente nung, alam mo yung cover ng cellphone, meron siya kasi nabili ata na parang medyo solid na parang maganda kasing tingnan. Pag gano'n yan, yung nasugatan matalim. Yung matalim. Yung mga ganun tipo. So, antitetanus, yung mga ganyan. So, kaya walang pag maliit ang sugat, mabilis lang yan. Within 40 o 48 to 72 hours, close yan. Oo. No? Pero pag malaki, lalo na kung napansin mo na hindi gumagaling, dapat siguro wag ka na mag-atubili. Wag ka na magdili-dali. Takbo na kagad sa yung doktor. Pero pag hinugasan mo, Dok, or nilinis mo, dahil depende nga, sabi mo kung saan ka nasugat, okay ba na talagang bebendahan siya? Kasi ngayon, umaga yung plaster ang alam natin. Tatapan mo talaga. Pero yung iba, para daw tumigil ang pagdudugo, didiinan mo siya, bebendahan, tatalian mo siya, bebendahan. Is it correct for all situations? Hindi naman. Hindi po. Depende po sa sugat kasi. Depende po sa sugat. Pag malaki ang sugat mo, kasi hindi mo pwedeng iwan na katiwangwang. Correct. Kasi lalangawin. Di ba? Lalong mai-infect. Oo, lalong mai-infect. Maalikabukan pa. Diba? Maalikabukan, di ba? Pero kung di ba, kung malit lang, di ba, sugat, andyan yung famous na di ba, nung bata tayo, alam natin yun, di ba? Lagyan nyo, tapalan mo na kaagad yan. Bili ka ng povidone iodine. Lagyan mo kaagad. Kailan nilalagyan ng mga ganun, Dok? Kasi ayaw na natin, alcohol masakit, di ba? Yung povidone iodine, medyo mas sanay na tayo kasi walang kirot. Yung iba naman kasi, parang SOP, no, pagkamalit yung sugat, yung povidone iodine kaagad, lalagyan po kaagad natin. Ang ayaw lang kasi natin, ang negative dyan kasi nga, di ba, kulay brown, nagmamansya yung skin natin ng brown. Yun diba? lang. Yun lang. Pero actually, magandang, magandang antiseptic yun. Okay. So, yun nga po, may mga situation kasi like yung mga diabetic patients natin, kahit na simpleng kalyo lang yan, huwag niyo pong pababayaan yan. Walang self-surgery, yung kinakayas. No? Kasi mamaya pag nagsugat po ng maliit yan, baka kung saan dumiretso yan. No? Kaya dapat po, lalo na po kung alam niyo may diabetes kayo, may problema kayo sa blood sugar, huwag niyo po yung pagwawala yung walang bahala yung simpleng sugat. Tuwing kailan mo dapat siya hinugasan, pinapalitan ng gasa, araw-araw. Linis, araw-araw. Araw-araw. Okay. Araw-araw po. Miski kung talaga nagtitipid ka once a day. Di ba? Kasi may mga proper, Doc, na ano man tawag doon, pang linis ng sugat at saka yung pang cover ng sugat. Meron pa ako nakita yung bagong surgery kami, yung may adhesive pa sa gilid. Ay nako. Oo, dapat siguro ibitahin natin yung ka-partner. Kasi ako alam ko lang gasa. Alam ko lang plaster lang, 'di ba? Pero sila ang nagugulat ako pag pinapanood ko sila. Ay, high-tech. Ano ba 'yan? May mga bonnet pa. Parang bonnet pa ako nakikita na parang mga ganon. Ang dami nilang mga, sabi ko, ano 'yan? Ganyan, gasa rin yan, Doc. Ay, talaga, totoo yan. Yung mga ganun tipo. Minsan, bigla ako out of the blue. Sabi ko, meron ba kayong dyan, bulak dyan? Ay, wala ako, Doc, pero meron ako ito. Ay, hala, ano iba ba to? Na yung binibigay. Iba yung binibigay sa akin. Mga sosyala kayo, Yung mga diba? Yun nga, kasi nga, since na meron akong Langas Wound Clinic, talagang mga updated kumbaga at par. Yung mga gamit nila na ginagamit better wound care. For wound care talaga sila. Ang galing. So, dapat yan ay hindi natin pinagwawalang bahala kasi may mga available naman na. Diba? Dapat lang alam natin gamitin. Pero Doc, okay lang ba yung mga, of course, pag sa mga drugstores and pharmacies nila binili,
okay, talagang alam mo. Pero yung online kasi ngayon eh. Okay na rin bang gamitin yung mga ganun, Dok? Well, yung sabi mo nga, meron, yung ikaw, may plaster sa tagiliran, Oo, mga may ganun, mga tipo ng mga ganon. social-social. Okay? Sometimes, mas mainam na magpakonsulta muna talaga kayo para tama yung bibilhin ninyo. Tsaka guided ka Oo, eh, guided no? ka. Kasi baka mamaya, sayang lang yung perang pinambili mo. Mm-mm. 'Di ba? Minsan natatawa kami, minsan may mga sugat na dumarating sa amin, ang laki-laki ng sugat, pero tapal-tapal yung paglalagay ng Dugtong-dugtong. Dugtong-dugtong, yung mga DIY. Oo, ganun, kasi mali-mali na bili nila, yung parang Oo. ganon. So, importante rin po talaga na magpakonsulta rin po para po mag-guide din po kayo. Oo. Pero Dok, marami tayong mga storya na dinadala kasi sa doktor. Grabe na yung sugat na parang, syempre tatanungin, nililinis nyo po ba yun? Oo, Dok, nililinis naman. Pinaplasteran nyo. Oo, ginawa naman daw ang lahat. Pero bakit naging extensive? Siguro yun ang maganda nating pag-usapan sa ating pagbabalik. Paano? Medyo sensitive lang to, Dok, kasi medyo i-describe natin ano itsura, no? So, sa ating pagbabalik, ano ba itsura ng isang sugat na talagang dapat matagal nyo nang dinala sa mga doktor? Ano yung mga dapat i-watch out natin para hindi tayo magkaroon ng mas matinding infection. Babalikan po natin ang talakayan. Kasama po natin si Dr. Ray Salinal Jr. Infectious diseases ang ating pinag-uusapan, lalo na ito, dumadako na tayo dun sa na-infect ng mga sugat. Paano yan susolusyonan? Ito po ang programang Lunas. Magbabalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Macalma
Padilla at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Ang bilis ng oras, Doc, Oo. pero marami tayong Parang dapat kulang pa yung oras na ito. Diyos ko, para Oo. pag-usapan yung mga sugat-sugat na yan. Sugat-sugat, no? Hihingi kami ng part 2, baka part 3 pa, Doc, sa dami. Isasama ko na si Armstead Cantuba. Oo. Oo, yung aking kapartner na wound care nurse. Sige, Doc. Para mas maipaliwanag, ano ba yung tamang wound care? Oo. Diba? Paano malalaman, Doc, kung yung sugat mo ay kakaiba na? Alam mo, like for example, I have this very memorable, memorable na case po na dinala sa kliniko. Pagpasok pa lang yan, parang sabi ko, there's something off about this patient. Tingnan ko yung kanyang muka, tingnan ko yung kanyang kamay. May sugat siya na napansin doon na matagal hindi gumagaling. Saan? Sa paa. Sa paa. Ganon. So ako naman, syempre, bilang infectious, nag-prescribe ako ng antibiotics, ganyan, for 7 days, ganyan. Nung bumalik, nag-follow up, wala ko nakitang significant na change. Okay. Doon saan sabi ko, Ba't hindi nag-improve? Sabi ko, hindi nag-improve sa loob ko. Sabi ko na nga ba, there is something wrong about this patient na parang feeling ko hindi to bacterial infection na simple lang, na ganun tipo, ganyan. So I decided to ask permission from the mother. Kasi sabi ko parang iba yung tingin ko dito. Hindi Minor to simpleng bata, hindi man bata, 22-year-old na nga siya na ang kanyang trabaho ay BPO. BPO. Sabi ko, gumawa akong sulat, address to Department of Dermatology ng bagong ospital na Maynila. And true enough, pagbalik sa akin, ang sabi sa akin, Dr. Salinel, tama po yung initial impression nyo. Leprosy. Ha? Talaga? Meron pa pala nun sa panahon ngayon? Sabi ko, oh my God! Sabi ko ganun. So may mga ganun. So depende talaga po. Kung sa like ako, in my case kasi nga, pag alam kong walang improvement, hindi to simpleng bacterial infection. Yung mga ganun tipo. So kailangan talaga yung high index of suspicion nandun lagi. Ng doktor talaga. Oo, yung mga ganun tipo. Clinical talaga. So ngayon, ginagamot na ngayon, nagpunta na siya sa Tala Leprosarium, yung mga ganun tipo. So, yung mga ganyan. Yung pasyente mismo, magsasabi niyan na saka yung syempre pag follow up, makikita mo na hindi nag-i-improve, hindi lumiliit yung sugat, lalo pa dumadami yung mga pagnanaknak, yung mga ganun tipo, mas masakit pa lalo, yung mga ganyan. Alam mong iba to, ibang bakterya yung kalaban mo dito, yung mga ganun tipo. So, yun yung kinakailangan natin na hindi na to, ako sinasabi ko sa pasyente ko, diretsahan, mukhang hindi ho natin kakayanin to as outpatient.
Correct. No? Kinakailangan po kayo ma-admit. Kinakailangan po paraanin po natin sa swero. Yung po mga antibiotic na medyo matapang po ng konti. Yung mga ganun. Kaya kung ang doktor may pinapagawa na additional test, 'di ba? Or additional gamot na minsan mas mahal, ang pasyente sabihin, ano ba naman Ano yan? ba naman yan? Dok, ganyan. Oo. Pero yun nga yung sinasabi mo, Dok, kanina na high level of suspicion kasi ang pinapractice ng mga doktor para ma-determine ano ba yung nangyayari doon sa tao para mabigay yung Totoo tamang yun. atensyon. Meron ako isang telemedicine, teleconsult. No? Nagpa-teleconsult sa akin. Pinakita na nadapa siya. Nadapa siya. So, ang dami yung sugat sa binti, sa tuhod. Ang dami yung sugat. Pero sabi ko, parang ang laki-laki ng mga sugat dito. Ano ba klaseng pagkadapa ang nangyari sa'yo? Yung mga ganun tipo. So, sabi niya, meron po akong, sinabi niya, brand ng antibiotic. Meron po ako ito, pwede ba ako niyan? Okay. Sabi ko, sige, subukan mo. Pero after 1 week, pag hindi nag-improve yan, kailangan talaga bumalik ka sa teleconsult natin. Kasi nasa summer siya. Sabi niya, napapanood lang daw niya ako sa television. Okay. Na nakuha niya yung number ng kliniko. Okay. Yung mga ganun tipo. So, Sabi ko, nagpa-teleconsult. may anti-tetano na po kayo. Kasi hindi siya nagpunta ng doktor. Ganun ka, ay, simpleng sugat lang ko ito, Doc Ray. Hindi na kailangan to ng ganun. Sabi ko, ganun po ba? Wala ba kayong diabetes? Wala ba kayong ganyan? Ay, hindi ko alam. Mga Yun ganun tipo. lang. So, alam mo yon, yung bang parang binibigyan mo na siya ng hint, ng idea kung ano yung mga posibleng mangyari. Iga-guide mo talaga siya eh. No? Pero sabi ko, after 1 week po, sir, kinakailangan po magpa-teleconsult kayo ulit, ha? Titingnan ko ulit yung sugat ninyo. Kung maganda yung healing, mukhang gumana po yung antibiotic. Kasi meron daw siyang naitago. Meron daw nagbigay sa akin sa medical mission ng antibiotic ko na letter A ang umpisa. Okay. Sumunod letter M. Yung mga ganun. Naitago daw niya, baka pwede raw yun. Sabi ko, sige po. Inumin niyo po, sayang naman po. Hindi pa naman ata expired. Sabi ko ganun. Kasi nga, nasa probinsya siya. Yun nga. Di ba? So talagang, talagang ima-maximize mo lahat ng mga, para lang matulungan yung pasyente. Mga tipo. So yun yung mga, na kinakailangan talaga i-navigate mo yung pasyente, tulungan mo, i-guide mo yung pasyente. Dahil hindi po biro sa mga panahon na ito. Sabi ko nga po, wag niyo pagwawalang bahala. Yung pong, kumbaga yung 1,000 pesos na pauna, natatakot kayo, mahal ang doktor na yan, mahal yan si Dr. Salinel. Hindi po, pangmasa po ako. Yung mga tipo, wag niyo pong hintayin na maging 100,000 pesos kasi pinabayaan ninyo. Kasi na-infect ka na ng todo. No? Meron kaming pasyente na OFW dyan sa Langas Wound Clinic. Breast cancer patient. Na chemotherapy na siya sa Hong Kong pero hindi niya natapos. Okay? Dumating dito, nakita niya yung Facebook page. So, ngayon, naalagaan na namin. Pero hanggang linis lang kami. Hanggang linis lang kami. Kasi sinasabi namin sa kanya na you really have to finish your, yung chemotherapy mo, yung mga tipo. Pero, ayaw niya na. Ayaw niya na. Na, kasi nga parang, mahal-mahal daw, ganun tipo. So, yun nga po, pagka masyado na pong malaki yung sugat, wag niyo pong pabayaan. Kasi nga po, madadamay na po ibang structure sa loob ng katawan po natin. No? Saka yung pasyente ko na yon medyo kumalat na yung nasa lungs na niya, nasa bones na niya, yung mga ganun tipo. So, kasi hindi lang talaga diabetic wound ang ginagamot namin. Okay. O nililinis namin. Pati yung mga, any wound. Lahat ng klase. Any wound po. Kahit anong klaseng wound po, ginagamot ba? Yung mga venous ulcers, venous stasis ulcers, yung mga ganyan tipo. Oo. Kahapon nga merong, di ba? Kahapon, may pasyente kami, pagpasok ko, nagulat ako. Madre, 83-year-old. Ganyan. Meron siyang venous ulcers na hindi gumagaling, na wala kasi yung proper guidance. Meron silang caregiver na sabi ko, buti lang dinala mo rito. Sabi ko, baka may maputulan yan. Sabi ko gano'n sa kanya. So, marami ho talagang mga situations na kung saan kinakailangan talaga ng professional guidance. May mga professional po, kailangan talaga i-guide kayo. Oo. May mga pagkakataon, Doc, na gumaling na halimbawa yung sugat niya, inakala niya okay na, tapos hindi na bumalik sa doktor for follow-up. Tapos na nariwa ulit yung sugat. Meron ganun. May mga ganun. Pero sometimes sa ibang part ng katawan, hindi doon sa dati. May mga ganun tipo. So, may mga ganun situation din naman. Ano yun? Venous iba-iba. Ganyan kasi nga may problema sa circulation, may problema sa nerve sensation, kaya madali talagang magkasugat na hindi niya napapansin. Hindi nararamdaman yung mga ganun tipo. Yan pa naman ang isa sa mga problema sa mga diabetic foot.
'di ba? Okay. Talagang manhid, Mhm. numb, Okay. okay? May problema sa sirkulasyon, 'di Mhm. ba? May peripheral vascular diseases, Mhm. ganon tipo, prone to infection kasi nga diabetic no? Mhm. So, 'yan yung mga binabantayan natin sa mga diabetic patient natin. Kailan humahantong sa i-amputate na o yun talagang hindi na masosolusyonan, hindi nagagaling sa gamot or sa Oo. paglilinis yung sugat? Well, kasi syempre may mga blood test, may pinapagawa kami, may mga X-ray or kaya CT scan or MRI. Pag nakita namin may osteomyelitis na karating na sa bones, ay wala na. Okay. Oo, kinakausap namin mabuti yung pasyente. Gusto pa natin masagip pa ho kasi baka umakyat po yung infection. Mm-mm. Ganun na talaga. Yung iba kasi, Doc, sabi, Doc, yung affected lang naman yung toe, yung big toe. Pero bakit inamputate na daw yung buong paa? Meron kaming pasyente na ganyan, nag-home against medical advice. Kumbaga nasa ospital. Kasi yung kanyang big toe, second and third, affected na. Gangrenous na. Oo. Oo. Pero hanggang doon pa lang sa parang first half ng paa. Mm-mm. Pero ang sabi nung doktor doon, below the knee amputation. Uy, yun nga, parang ang layo. Below the knee amputation, di ba? So, Mm-mm. talagang they went out, talagang against medical advice, lumabas sila laban sa kagustuhan ng doktor, dumiretso sa clinic. Oh. Maganda ba to? Maganda dumiretso sa clinic. Nagulat ako pati may ambulansya sa harapan ng clinic. Yung mga ganong tipo. Ngayon, tinawag namin yung kapartner namin kasi may kapartner kami na ortho. Yung mga ganong tipo. Na pwede pa lang pwede raw wedge. Okay. Yung parang yun lang, yung part na bulok lang. Okay. Ang Pero sabi niya, asap yan. Asap, hindi tayo pwede mag-ano dyan. Kasi baka umaakyat na yung Oo, baka umakyat. So, nilipatan namin doon sa ospital nung kapartner namin, doctor. Sabi ko, Doc, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ganun tipo. So, may mga ganun situation. Na minsan talaga, we will try our best. Okay, sagipin pa. No? Kasi hindi talaga biro yung mawalan ka ma-amputate ka, di ba? Kasi, lalo na kung yung pasyente pala, gusto niya maggalakwatsa. Oo, kaya pala. Diba, Tsaka siguro imagine yung mo. denial, face, Doc, no? Pero posibleng mayroong high, ano ba yung sinabi mo kanina? High index of suspicion. High index of suspicion, yung gusto nang i-amputate hanggang below the knee kasi baka nga May ganun din. Based din sa mga umakyat resulta, na eh. based sa resulta ng mga testing kasi. Oo. Hindi naman po isasuggest yan ng inyo pong doktor kung wala siya nakikita kasi Na risk, kasi nga lalo pag pumasok na po sa dugo, yung infection, sepsis. Oo. Kumbaga yung workup, yung resulta ng mga test mukhang septic, 'di ba? Yun ang sinasuggest nila para kumbaga mahabol pa yung infection, hindi na kumalat, yung mga ganyan. Ayan. Naku, sa ating isang oras na talakayan, kulang na kulang. Siguro, Doc, imbitahan din natin sa susunod niya. Why not? Yung iyong kapartner para pag-usapan natin ang sige, tungkol sige. sa lahat ng klase ng sugat. Ayan, hindi sugat sa puso, sugat na literal. At infection na literal. So, Doc, anong mensahe mo doon sa mga pasyente natin in terms of wag nilang alagaan ang infection or palalain? Siguro, yung lagi ko sinasabi, an ounce of prevention is better than a pound of cure, di ba? Dapat talaga ngayon is parang more on preventive measures na talaga tayo. Lifestyle mo, lifestyle modification, tamang pagkain, tamang ehercisyong regular, sapat na dami ng oras sa pagtulog, okay? Pag may mga napansin ka kakaiba sa iyong sarili, huwag ka na mag-atubili. Pa-check up pa na kaagad. Okay? Marami na po tayong mga health centers dyan. May yakap pa tayong naririnig. Diba? Primary care yan. Okay? I-grab natin. Libre naman po yan. Okay, grab po natin. Takbo kagad sa pinakamalapit yung family physician. No? Ayan po ang pangarap namin presidente ng Philippine Academy of Family Physician na magkaroon ng about pamilyang Pilipino ay magkaroon ng isang family physician kasi kami po yung mag-guide, mag-ano po sa inyo para po sa kalusugan ng buong pamilya. Okay? Yan nga po. Ayun, kaya Doc, maraming salamat sa pag-guide sa amin all throughout these years, di ba? Oo nga, ngayon. Grabe talaga, Oo. sobra. Uy, kung gusto niyo po, tawagan niyo po yung sekretary ko ha. Okay, si Divine Narisma, 0926 97 37646 0926 97 37
646. Diyan na po kayo magpapaschedule kung saan man ang physical clinic ni Doc o kaya kung teleconsult. Sabi nga ni Doc, open ka pa rin sa teleconsult. Oo naman. Naku, kahit na Sobrang na busy. weekend, kahit na ano. Minsan nga, nasa abroad pa ako. Naku, no, grabe talaga. Sabi ko itong beauty ng teleconsultation. Totoo. At nakakatulong pa rin. No boundaries, Doc. No? Oo. Kahit nasaan ka at kahit anong oras pwedeng makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Doc, once again, maraming salamat. Maraming salamat po. Huwag kayong magsasawa. Ayan. At hindi nagsasawa sa atin si Dr. Raizel Lenel Jr. Laging nandyan bukas ang oras at bukas ang kanyang sarili at bukas yung kanyang kaalaman na ibabahagi sa atin, ibinabahagi sa atin every time. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na po ang kabuuan ng ating discussion dito po sa programang Lunas. Nakasama niyo rin po, Cheska San Diego Bobadilla. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.